Kaano-ano mong pasyente? I'm her best friend. I need at least one of a family member. Uli lang lubos ang best friend ko, Doc. So I am here. I'm her live-in partner, her fiancé. Bigla ko napalingon kay Hugo. Doc, what's the real condition now? Wala kang. I stopped talking when James stopped me. Doc, leave it to my cousin, please, he whispered. Yeah, he is her partner. Sinamangutan ko ito at inirapan. Well, Mr. Dalsor, Doc. Okay, Mr. Dalsor. Doc Marshall and the other doctors need your cooperation. Kailangan namin makasiguro na hindi kami mananagot if we fail the operations. Fail the operations? Nagulat ako. Kahit alam kong delikadong kalagayan niya, kinakabahan ako. Straight to the point ang doktor. Ano na nangyayari sa loob? Can I go inside? Gusto ko siya makita ngayon din. Nagtaas ng boses si Hugo. Umiling ang doktor. Hindi ho pwede, Mr. Dalsor. What I mean is, kailangan niyong pumirma ng kasulatan upang ipagpatuloy namin ang operasyon sa pasyente. She needs to undergo for a heart operation. Dahil yung dating issue sa puso niya ay tuluyan na nangyari ngayon. May mild heart failure siya sa pagkakataong ito. At ayon kina Doc Marshall at Doc Reyes, nagsisimula ito nang sumailalim siya sa kanyang chemotherapy at sa pamamagitan ng pag-inom ng mga random na gamot na nagdulot ng komplikasyon sa kanyang puso. Tumango ako dito habang si Hugo'y napapaawang ang bibig sa mga natuklasan nito. Yes, Doc. Kaya rin nagmi-maintain siya ng mga vitamins para sa puso at gamot para sa pangangapos ng hininga niya. I answer. Narinig kong marahas na pagbuntong hininga ni Hugo. Okay, let's continue. Ang kanyang bali sa kanyang mga bintit, braso at balikat, yun pala ang nagagamot naming mga doktor. Thanks, good God. Dahil wala namang naging pinsalang kanyang spinal cord. What? I almost scream. God, ganun ba karami ang naging pinsala sa katawan niya? Hindi na ba makakalakad ang kaibigan ko, Doc? Of course, she can walk. Hindi naman maluba ang pinsala sa mga binti niya at sa ibang parte ng katawan niya. And they are a miracle. She survived that accident. At magpasalamat tayo dahil sa naka-seatbelt ang pasyente. Dahil kung hindi, mas malala pang ipipinsala na aksidente nun sa kanyang buong katawan o baka ikamatay pa niya yon. Do all your best, Doc. Mariing untag ni Hugo. You also make sure she'll be able to survive her heart operation. Just make sure na mabubuhay siya. She can't leave me now. Make her alive. Hugo's POV. Darating ang panahon na gusto nating pumunta sa kanya, lumuhod at magsumamo sa kanya para sa sarili nating mga panalangin. Noon, hindi ako naniniwala dahil bakit pa kailangan gawin yun? Kung nagdadasal ka naman ng bukal sa loob mo, hindi ako pinanganak ni isang relihiyosong tao. Hindi ako pinalaki ng aking ama para purihin si Jesus. Lumaki akong walang nanay sa tabi ko, kaya mas lalong wala akong idea sa totoong Diyos. Walang nagtuturo sa akin kung paano manalangin at walang nagtuturo sa akin kung sino ang Diyos. Ang tagapag-alaga ko lang noon ang tanging nagturo sa aking magdasal, simula noong ako'y nag-aaral na. May nano, lagi niyang binabasang tungkol sa mga salita ng karunungan, mga talata at mga salita ng Diyos at anumang bagay tungkol kay Hesukristo sa akin. Tinuturuan pa niya ako kung paano mag-sign of the cross, gaya ng ginagawa ng mga Romano Katoliko. Siya lang ang laging nagtuturo sa akin kung paano maging mabuting relihiyosong tao. Siya lang din ang tanging nagdala sa akin sa loob ng simbahan na dapat ay sa isang pamilya nagsisimula. Ang lahat ng ito ay hindi tinuro sa akin ni Dad. Hindi ako pumapasok sa simbahan kasama ang sarili kong ama para magdasal at dumalo sa misa na siyang pinagtataka ko noong bata pa man ako. Noong bata pa ako, palagi akong pinapaalala ni Dad na maging isang matigas at matapang na tao. Sinabi rin niya na huwag magtiwala sa sino man, lalo na sa mga babae. Only my nano has had the right to bring me anywhere else. Pinag-aral din ako ng ama ko sa isang exclusive university for men. Bahay at eskwelahan lang ang pinakalugar na ginagalawan ko noong bata pa ako. Gusto ko mang magtanong kung bakit ganun ang buhay ko. Kung bakit hindi kasi normal ng buhay ng ibang kabataan na kapareho ng edad kong buhay ko, but I never tried asking my father.
Lumaki akong sumusunod sa mga gusto ni Dad. Hindi ko ito kinokontra dahil alam kong ginagawa niya yon para sa magandang kinabukasan ko. Pero dumating sa puntong nakakapagod din pala. Dumating din sa point na inamin niya lahat kung bakit wala akong ina. Yung time na iniwan ako ng first love ko. Ito ay si Adeline Cruz. Ang babaeng nakilala ko sa exclusive club na yon. Hindi naman talaga siyang first girlfriend ko, pero siyang unang heartbreak ko. Tulad ng sabi ni Dad noon, Adeline is the same as my mother. Isang maruming babae na umaaktong mabait na tao, mapanglinlang at manlulokong babaeng nagpapaikot ng mga lalaking mayayaman para lang umangat sa buhay. Sabi ni Dad, gaya ng nanay ko, isa rin siyang dirty gold digger at maruming babae. Ngunit hindi ako naniniwala sa aking ama noon dahil alam kong si Adeline ay isang dalisay, maayos at isang disenteng babaeng kilala ko. At siya rin ay higit sa perpekto sa lahat ng bagay. Tipong babasaging kristal, ngunit nang lumayo ito ng walang paalam noon ay sobra akong nasaktan. I conducted an investigation, pero iisa lang talagang lumalabas sa mga lihim na pagpapaimbestiga ko noon. She left me because she thought I'm not worth $1 million. Akala niya isa lang akong ordinaryong tao. Umalis ito't sumama sa mga mayaman pa sa akin. And shit, sobra ako na insulto. Hindi niya talaga alam kung gaano ako kayaman. Sinubukan kong kalimutan siya, pero shit, napakahirap niyang kalimutan dahil sobrang minahal ko naman siya ng totoo noon. Nang sumulpot ito ng halos 4 na taon, doon ako nagpasyang saktan ng damdamin niya at nagtagumpay ako makaganti sa kanya. Pero tangina, hindi ako natutuwa sa tuwing nakikita ko siyang nahihirapan sa ginawa ko. Niloloko ko lang ang sarili kong maging masaya kapag nakikita siyang nahihirapan at nasasaktan ng patago. Hindi man siya dumadaing, pero ramdam kong bawat paghihirap ng loob niya sa tuwing tinitikis ko siya. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng luha ko sa carpeted floor ng mini hospital chapel na yon. Naglalakad ako gamit ang tuhod ko. Taimtim ako nagdarasal habang nakatingin sa ating Heso Kristo. Minsan lang akong hihiling at nagmamakaawang buong puso ko sa iyo. Alam kong ang dami-dami kong pagkukulang sa simulat sa pool. At alam ko, hindi ako katumbas ng iyong awa sa pagkakataong ito. Jesus, pero pakiusap, pakinggan mo lang ako ngayon. Kahit ngayon lang, let her live in this world with me. Give her another chance to live. Hihingi pa ako ng tawad sa kanya sa babaeng pinakamamahal ko. Please, let her alive. Look, biktima din ako ng tatay ko. Pasensya na kung naniwala ako sa maling impormasyon niya. I'm sorry if I'm such an idiot para hindi pansinin ang side niya. I'm sorry kung nasaktan ko siya ng sobra. Nagsisisi ako sa lahat ng kagaguhang ginagawa ko. Alam kong huling-huli ng lahat dahil sobra ko na siyang sinaktan at binigo. Pero please, nakikiusap pa rin ako sa iyo ngayon. Hayaan mo lang siyang mabuhay. Pinapangako kong aalagaan ko na siya ng sobrang higit pa kaysa sa sarili ko. Pahahalagahan ko siya dahil mahal na mahal ko siya. Nakaluhod pa rin ako at tahimik na ibinubulong ang aking mga dasal pagdating ko sa huling palapag ng kapilya. Wala akong pakialam kung may makakita sa akin sa ganitong posisyon. Hindi ako magsasawang hilingin sa iyo ngayon na wag mo muna siyang kunin. Kailangan manatili ni Adeline para sa akin. Kailangan niya manatiling buhay. Hindi niya ako pwedeng iwanan ng ganito na lang. God, she's my life and my everything in this world. Please, make her stay for me. Please, dear Lord, I'm begging here with my promises. Babaguhin ko ng pakikitungo ko sa kanya. I will take care of her and love her endlessly. Hugo, pinapasabi ni Luna. Pwede na raw pumasok at pumustit saglit sa ICU room ni Adeline. Thanks God. Umusal muna ako ng mataimtim na dasal at tumayo. Pinunasan ko mga luha ko bago ako humarap kay James. Kaya mo yan, Master Hugo. She'll survive all this. Just trust in our Lord. Untag nito na may pagtapik pa sa balikat ko. Yeah, I'm hoping and I truly trust him. Thank you, James. We both walk through hallway to Adeline's room. Ilang oras din ang paghihintay namin para lang kumbinsihin ng mga doktor ni Adeline na silipin namin ito sa loob ng ICU. We never stop asking them until then. Kahit paabutin kami ng madaling araw para lang pagbigyan nila kami na makita si Adeline. Isa lang daw ang pwedeng sumilip, sabi ng doktor. Untag agad ni Luna. Nang paglapit namin ni James dito, nasa labas pa rin ito ng ICU.
Huminga siya ng malalim at tinitigan ang namamaga akong mga mata. I give way. Nabuhayan agad ako ng loob so sinabi nito, baka sakaling pakinggan kanya at bumalik ang mali tao niya. Utang ko talaga sa iyo ito. Salamat sa kabaitan mo, Luna. Masaya ako nagpapasalamat sa kanya. Tumango siya. Iparamdam mo namang mahalaga siya sa iyo. Don't waste her life. Instead, treasure her like your precious gem. Dahil wala ka ng Adeline na mahanap pa sa mundong ito, Hugo. Seryosong sabi niya. I will. I promise. I will. Then you can go now and see her. Tumango ako at naglakad papunta sa pinto ng ICU. May isang doktor doon na naghihintay sa pinto sa pagpasok ko. The doctor and nurses assist me and give some instructions. Pagkatapos ay lumbas ng 2 nurse at ang doktor. Isang nurse lang ang naiiwan para sa pagbabantay sa mga tubo at monitor na nakakabit kay Adeline. Will you stay here? Ako na lang ang lalapit sa kanya. Tumango naman ito, tumupo na sa isahang upuan na tanaw ang pasyente niya at ang buong monitor. Huwag niyo lang siyang yakapin, sir. Marami kasi mga karayom at tubo ang nakakabit sa bawat parte ng katawan niya. Baka, I know, I just want to hold her hands. Mariing sad ko dito. Shit, tubo at karayom. Okay, sir. I sighed deeply and start walking in. Habang papalapit ako sa akin, nakaroonan nito ay unti-unti rin ang pagkadurog ng puso ko. She's lifeless, motionless, sleeping and resting. Ang hina-hina ng paghinga nito, tanging oxygen lang ang nakasupport para makahinga ito. Hinihingal ako. Parang dinudurog talaga ang puso ko habang pinagmamasdan siya sa critical na kondisyon. Ang daming ang turok ng karayom at tubong nakakonekta dito. Halos ang buong katawan niya ay may gauze, armband, leg band at gayon din ang kanyang ulo. Diyos ko, ano tong aking nagawa? Napakagago ko. Isa talaga akong walang pusong tao. Kinamumuhian kong aking sarili. Sinusumpa akong sarili ko. Ako na lang sana. Lumapit ako rito at naupo sa gilid ng upuan na malapit dito. Sweetheart, God, Adeline, I'm so sorry. I reach for her hand and I kiss it slowly and warmly. Please stay alive. Hindi ko na talaga kakayanin kung iiwan mo pa ako ngayon. I know what you feel now, sweetheart. Kung pwedeng isalin sa akin lahat ng sakit mo na yan, tatanggapin ko. Para naman maibsan yung paghihirap mo ngayon. Kung pwede lang ibigay ko sa yung hininga ko, ibibigay ko. Just please, live for me. Promise gagawin kong lahat-lahat, makabawi lang ako sa mga pananakit ko sa damdamin mo. Humihikbi ako habang hawak ang kamay niya. Adeline, bakit? Bakit sa lahat ng mga taon ay tinago mo sa akin ang lahat-lahat? Why did you suffer alone? God, why? Ano bang akala mo sa akin? Hahayaan na lang kita kapag nalaman ko noon ang kalagayan mo. Why are you so unfair, sweetheart? You are so unfair. Nagagalit at namumuhi ako sa iyo noon hanggang sa hindi ko pa alam ang mga naging dahilan mo. Hindi mo ko hinayaang piliin ka kaysa sa aking ama noon. Nagdesisyon ka para lang sa sarili mo. Paano naman ako? Minahal kita, Adeline. Minahal naman kita ng totoo noon. Bakit ganitong sinukli mo sa pagmamahal ko sa iyo noon? I love you. I really do, sweetheart. Please hear me. Please magpakalakas ka. Maghihintay lang ako hanggang sa pagising mo. Just please. Huwag mo kaming takutin. Huwag mo akong takutin. Please, nakikiusap ako na kumapit ka pa rin, sweetheart. Alam kong malalagpasan mong lahat ng ito. Sabay nating hilingin sa Diyos ang pagaling mo ngayon. I promise you, sa pagising mo hindi na ako hihiwalay pa sa tabi mo. Magpapakasal tayo. Tutuparin natin yung mga plano natin noon na bubuo tayo ng isa't masayang pamilya. You're not even my bed warmer and mistress anymore. Bubuo pa tayo ng pamilya natin. You will be my wife. My treasure and my life. Please back to your senses now para mawala ng takot ko dito sa puso ko ngayon. Please, I love and I need you, Adeline. Huminto ako tumingala sa monitor na makarinig ako ng flat sound. This is heartbeat monitor. Adeline, no, God, no, nurse! Call the doctor! Sir, agad ako napatayo nang hilahin ako ng nurse. May pinindot itong pulang buton. Lalapit sana ako na may mga doktor at mga nurse ang pumasok ng sunod-sunod sa loob ng ICU room. Sweetheart, no. Adeline, please, no. Sweetheart. Mr. Dalsor, lumabas na po. Hindi ako lalabas. Please save her life. Please, Doc. Save her. I'm pleading. Punong-puno ng takot ang puso ko. Please, Adeline. Breathe. Ready the EAD now.
One of the doctors say, ang aking mga mata ay patuloy na kumikislap at ang aking puso ay patuloy na nadudurog. Pagkatapos ay narinig kong isang malambot na boses na nagsasabing, "Huwag kang mag-alala. Baka sa susunod, mawawala na ako ng tuluyan. No, Adeline, please. Sweetheart, please stay. I don't want you to be gone. Hindi mo ko pwedeng iwan. Hindi." Nakikita ko kung paano nila sinusubukan ang kanilang makakaya upang iligtas ang kanyang buhay. Ginagamit nilang hulit posibleng kagamitan para iligtas ang kanyang tibok ng puso. The automated external cardiac defibrillator. It's a portable machine that sends an electric shock through the heart to revive her and gain her breath. 1, 2, 3. Gumalaw lang ang dibdib nito, but she's not responding. The monitor is still running flat, making her still a disease. 1, 2, 3. Umangat at gumalaw lang ulit ang katawan nito. Still lifeless. No heartbeat. "Sweetheart, please breathe." Halos itula kong nurse at hawakan ng isang kamay nito. "Please come back. Please get back to me. Please, Adeline." My tears are flowing like a river. Ang sakit ng dibdib ko sa mga nangyayari at nasasaksihan ko sa pag-aagaw buhay nito. "One last try." Ani ni Dr. Marshall na natataranta na rin sa mga nangyayari. "Last try? God, sweetheart, last try na lang. Please don't let me panic. Huwag mong gawin sa akin to. Mangyaring lahat ng mga anghel at mga santo. Mangyaring tulungan kami. Oh God, maawa ka. Huwag mong kunin ang kanyang hininga't buhay. Huwag mong kunin ang kanyang buhay. Nandito pa ako't naghihintay sa kanya." "Okay, ready. 1, 2, 3. Pigil hininga ako, nagdasal ng mataimtim. Ngunit pareho pa rin ang resulta. Flatline na tumatakbo pa rin sa monitor. Walang buhay at walang pintig ng puso. Walang vital signs, walang heartbeat. Wala ng buhay, sabi ng isang doktor. Tumingin silang lahat sa direksyon ko. Umiling-iling ako habang tumutulong luha ko. "No, try once more, once more." "We can't. The limit of EAD is only 3 times, sabi ng doktor na gumawa noon. "Time of death, 12 midnight. Tumigil ang pag-inog ng mundo ko nang sabihin niyo ng isa pang doktor. Sa sobrang galit ko, hindi nila ako pinagbigyan ay pinagahawi ko silang lahat. Agad kong binombang dibdib ni Adeline gamit ang 2 kamay ko. "Breathe, breathe sweetheart, breathe. Hindi mo ako pwedeng iwanan ngayon at kailanman. Breathe, please breathe. I love you, Adeline. I love you. I can't live now without you. Breathe please. Adeline, breathe." "I'll be gone forever, Hugo. I'll be gone." Bumalik ka na sa lupa. While brushing my hair with her fingers, "I won't. Dito na lang po ako, ate." I say. "Pero hinihintay ka pa rin nila doon. Maraming gusto mabuhay ka." "No, pagod na ako, ate. Hindi lang ang katawan ko, pati ang puso ko naninikip na. Please, dito na lang ako sa'yo." "Ngunit may nagsusumamong manatili ka," sabi niya. "Si Luna?" "Nalulungkot ako pero ate, I want it like this. No pain, no worries, no heartaches." Alam kong maintindihan ni Luna kung bakit ayaw ko nang mabuhay pa. "Pero Adeline, hindi mo pa rin oras," sabi nito na ikinailing-iling ko. "Grabe naman yan, ate, lagi na lang hindi oras. Kailan ba titigil ang oras para sa akin? Ayoko nang bumalik. Ayoko nang maramdaman ng sakit. Kontento na ako dito. And I feel relief here. Nakakahinga ako ng maayos dito. Doon naninikip ang dibdib ko. Lagi rin ako nasasaktan at nabibigo. Dito na lang ako, please." "Bakit bang hilig-hilig mong humiling ng kamatayan mo? You don't have to beg it, Adeline. Kung ang iba ang hinihiling sa Diyos na mapahabain pang buhay nila, pero ikaw," napapailing ito sa akin. "Kailangan mong pahalagahan ang buhay mo, Adeline. Gaano naman kahirap ang iyong buhay sa mundong ibabaw." "Ate naman, iba sila tiba ako. Yung mga taong humihingi ng mahabang buhay ay masayang namumuhay kasama ang sarili nilang pamilya. Kasama mga kasama sa buhay nila. Ako wala. Wala ako ni isa noon. All these years, Ate Kendra Adelia." Binuko ng pangalan niya. Namumuhay pa rin ako mag-isa sa kalungkutan at paghahanap ng pagmamahal. Bilang lang sa mga daliri kong masasayang karanasan ko sa buhay ko, ate. Siguro kung hindi mo ako agad iniwan noon, tsak na magpapatuloy akong masaya at kontento sa buhay ko. Dahil sa'yo ko nahanap ang pagmamahal ng isang pamilya. Pero iniwan mo rin ako. Nalulungkot ako. I'm sorry dahil iniwan kita, Adeline. Pero maniwala ka, hiniling ko din sa kanya na magkaroon ng pangalawang buhay para makasama ka. Pero hindi ako biniyayaan ng Diyos. It's because hanggang doon na lang talagang buhay ko. So please, I'm sorry.
Niyakap ko si ate. It's okay, ate. Now I understand. Babalik ka na ba niyan ngayon? Babalik ka na ba niyan ngayon? Umiling ako. No, dito lang ako. Ayoko nang bumalik. Please, don't push me away, Ate Delia. Ate. But you need to go back again. Wala ka bang naririnig dyan ngayon sa puso mo? Tumingin ako dito. Something what? Your first love is pleading for you to stay. Pinakiramdaman kong pintig ng aking puso. Saka ako umiling dito nang wala akong maramdaman. Wala? Really? Tumango ako. Wala nga. Sabi ko nang pakaramdaman ko ulit ang puso ko. Then ipikit mo yung mga mata mo at pakinggan ang bawat tibok ng puso mo ngayon. Sabi nito sa akin. Then I also closed my eyes. Tugtug. Tugtug. Adeline, sweetheart, please come back to me, please. Huwag mo naman akong iiwan, please. I love you. Mahal na mahal kita. Hugo? Please breathe. Bumalik ka naman, please. It's really his voice. Sweetheart, breathe, please. I love you. Ano na kayang mangyayari kay Adeline? Piliin pa kaya niyang bumalik para sa taong dahilan kung bakit siya lumalaban? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.